na-approve na yung kanina sa committee, yung tungkol sa committee amendments. Okay. So, we want to go all the way with the reforms. Diba? So, either nagbago o hindi nagbago. Either transparent or hindi transparent. Diba? So, we've been saying, and nakita nyo naman yung cooperation namin during the 11 days, diba, na sige, wala na yung dating sistema. Pero ano yung bagong sistema? Diba? So, for example, ito, parang usap-usapan ng mga senador, i-limit daw yung amendments. So sabi ko, hindi ba yung limit ng amendments? Ibig sabihin, kung ano lang isubo ng Malacanang, yan ay ipapasa natin. So tunay na reform ba yun? So sinabi from the start ng DPWH, they have almost 300 billion na flood control. So ang question, saan ilalagay yun? So yun yung question namin kanina, na may 400 billion na nilipat na from the House to the committee report, na hindi natin alam kung paano nilipat at sino naglilipat nun. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin is 40 billion, 100 billion, less than that. So, nagpre-prepare lang yung minority for the buy count. So, ganun din. Diba yung sabi nila, may mga tinamaan ng bagyo. Saan daw ilalagay? DSWD, LGSF. So, sabi namin, kayo na mismo nagsasabi na okay yung mga LGU. Ang Pangulo na nagsasabi mismo sa mga mayor. Ba't hindi natin idiretso sa kanila? So, kaya biglang nag-stop at nag-usap. Kasi nga, the reality is, there will always be someone who will lobby. There will always be someone who will make the decision. So, part of the new system is dapat klaro yun. So, talay ko yun sa media. Kayo ba alam mo mga may cap na ba? May pinag-usapan ba? Magkano lang itilipat sa budget? But these are still behind closed doors. So if we're going to do it in the session hall in the BICAM, kailangan klaro lahat ng rules. Diba? So yun lang naman yun. So ang napag-usapan lang naman, let's finish today yung amendments instead of yes or no, i-consider na lang ng committee, may clean copy tomorrow. So yung challenge talaga is sa BICAM. Diba? So if we all agree, diba, masyadong nakaka-pollute yung tricycle, jeep at saka kotse papunta sa trabaho pero wala pang tren. We all agree on the problem. We have to agree on the solution. Diba? But anything that's reform, anything na dapat ipagbawal, anything na that can lead to resolving yung present problem ng ating bansa sa corruption, gusto ng minority help. But I'll give you two cases. Wala nang flood control next year. Pero may more than 200 billion this year. Gusto namin makita paano gagastos nyo. So, ganun din, since 2023 budget, ang problema natin yung unprogram. Pero dito sa version natin, meron pa rin. Ba't hindi na lang tanggalin yun? So, those are certain things, di ba, na we understand. It has to be agreed upon by the House, by the Senate, by Malacanang. But yun nga yung sinasabi ko kanina, hindi pwedeng transparent ka sa 20%, sa 80%. Okay? Yung sinabi nga dun sa pelikula, diba, na you cannot be half a gangster. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, pagkausap ko media, pagkausap ko sila, I'll be a gangster. Hindi pwede. You're either a gangster or not. Senator, ano pwedeng agreement dun sa, kasi diba, ang gusto ninyo ni Senator Escudero sabihin sa publiko kung sino-sino yung senators na gumawa ng so-and-so amendment. So this is agreement with me. Well, yun nga, so sabi niya kanina, may technical working group. So sabi ko, bakit tayo nagsasalita ngayon? Sana nagmuna lang tayo ng technical working group ng Friday ng gabi, tapos i-submit. Diba? At kahit may technical working group, hindi naman tao yun. May tao pa rin na nag-submit. So we agreed na lang sa kanila na ipapublish nila yung transcript. So mga staff namin, tinitignan nila yung transcript. So magkakaalaman po kung sino-sino yung mga senators na nagpag-align? Well, dapat. Wala naman kaming doubt, maganda yan. Di ba? But yung question kasi nung, for example ngayon, di ba? Pag nag-propose ka ngayon ng flood control, as if corruption ang gusto mo. At tanong ko sa inyo, mawawalan ba ng baha sa Bulacan at saka sa Cebu? So, ang problema natin hindi pa propose yung sistema kung paano ma-propose iyon. So, ibig sabihin, Senator,
kailangan na magkaalaman kung sino at kung ano yung amendments. Kailangan ng Para- transparency, buo. Para Hindi hindi lang, kayo because nagkaroon ng duda kasi sa mga yun yung pino-point out namin kung ngayon, nandiyan kami, buong kami nandiyan, mahaba yung mga aming transfer. Pero ang papakita namin sa inyo, yung 50 billion or 100 billion. Hindi naman namin pinakita yung 400 billion. Kaya sabi ko nga, behind closed door kanina, sinabi ko, practice na rin to. Practice na rin to for the BICAM. Kasi hindi lahat gusto open ito. Sir, ang program na appropriations, ano yung agreement rin na po? Wala nga agreement pa kasi nga ang tingin namin gusto pa ito ng Malacanang so hindi sila makasagot. But sabi nga namin dito magpapakahirap tayo para maging transparent. Kasi sa ang program, bigla na lang sila maglalabas during the year. Balita ko pwede po ang palitan. So iba pa kasi kung nasa ang program, halimbawa flood control in Bulacan, tapos yung flood control na yun, dredging. Paano kung biglang sa Cebu lumabas yung project na yun, tapos hindi na dredging? So, hindi pa So, paano mo babantayan? So, hindi pa totoong transparent ito. We're getting there. May birth pains. But ang trabaho namin sa minority, sitahin kung parang, sandali lang, parang may kulang yung transparency na to. Senator, oversight po ba yun? Yung sinasabi, oversight po ba yun ng majority doon sa sinasabi? Well, ang packaging namin kanina ay kakulangan sa pag-consult nyo sa minority. Kasi ginawa nyo na lang. So, syempre, wala naman bad faith ko kay Chairman Lim kasi mahirap yung trabaho niya at sama-sama. Kaya nang tinatanong ko sila kanina, budget ba ito ng buong Senado o budget ba ito ng majority? Kasi alam naman natin naging mainit yung palitan ni Senator Chisa, ni Senator Soto, alam naman natin na itong mga hearings nagkakasagutan. Pero iba ito, budget ito ng Pilipinas. So I think nagkaroon talaga ng kakulangan sa... And nagkaroon ng misunderstanding. Yung iba akala ayaw baguhin yung sistema. Hindi. Bayad kami baguhin yung sistema. Gusto lang namin klaro din sa atin lahat kung ano sistema. So after po nung mahabang break kanina naayos na. Just for today, wala pang, we agreed lang to after na may clean copy tomorrow, may summary kung anong nilipat, anong tinanggap at hindi, and then anong strategy sa BICAM. So, agreed din naman ako na wag naman yung katulad ng 25-24 budget na 800 billion, 1 trillion, 1.1 trillion ng ilipat-lipat kasi ang hirap din bantayan nun. But hindi rin naman ako sang-ayon pag sinabing, uy, 150 lang, 200. Ang Pangulo na, ang DPWH na nagsabi, may almost 300 billion kami na hindi namin kailangan. Tapos hindi mo ililipat sa tama yun. At kung ililipat mo sa tama, hindi mo alam kung sino nag-propose to. For example, pwedeng maganda pero may conflict of interest. I'll give you an example. Sino magsasabing pangit yung crop insurance? Di ba na pag nagkabagyo, nasira lahat ng tanim, babayaran ng insurance. Paano kung yung nag-propose na ilipat sa crop insurance, ang negosyo niya insurance? O di ba masama yun? Kasi may conflict of interest, di ba? O paano kung sabihin ko, archipelago kasi tayo So dapat hindi flood control, dapat lahat gumawa tayo ng mga seaport. Paano kung yung negosyo mo gumawa ng seaport? Di na wala ng corruption sa flood control, nagkaroon naman ng corruption sa seaport. So yun po lang ang nilalaban ng minority na kung transparency, 100% na. Diba hindi pwedeng bumalabas dito na transparency, hindi transparency yun. Sir, nag-discuss din ba sa focus mo kay Senator Pato kanina? Hindi. But I have a personal standpoint. Pero sir, nag-reach out pa sa iyo kasi kay SP sa politika raw. Last communication ko sa kanya, yung right before the break. Yung nag-break. Tapos di ba yung Wala pa yung right before mag-resume, doon lumabas na baka may warrant, hindi ko na siya nakausap o hindi ko na siya nakatext. Pero sir, can you confirm yung sinabi niya na nakipag-pinuan daw sa group chat? Sabi ni Senator Pino, nakipag-pinuan daw sa group chat. Hindi ako masyadong active doon sa call members Ang nakita kong text niya nga, yung pinag-represent na dapat hindi nakag-group si Zaldi ko. Yun ang nakita ko. Kung may meron siya after that, hindi ko nakita. But I'll make it simple Kung may lumabas na warrant arrest against a senator, dapat niya harapin. Kung may kaaway siya, whether nagsiselos na asawa,
whether negosyante na naka-negosyo niya na nakahiwalay siya, whether media na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. Diba? Anong exception doon? Of course, kung may sakit. Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kami lahat, minority majorities, should stand up for a senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should do? Ang hinihingi lang ni Senator Bato katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine court. So, sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyo, pag nandito kayo, huhulihin kayo, dadalhin na kayo sa isip? Sino sa inyo dito pag sinabing, boss, kung may papatay sa inyo, kung ba, may humahabol sa inyo, napatayan, sinabi, pag nasa Senate ka, walang gwardiya dito o walang makikialam. Di ba? Yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa Constitution yun eh. So iba yun. So pag sinabi halimbawa si Senator X, may warrant of arrest, hindi pumapasok, ay sabay-sabay tayong lahat. Hindi dapat harapin mo kasi Philippine court yun eh. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May security naman dito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari na yun, baka meron, baka wala na ICC. Tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang gano'n. So, sino sa inyo dito? Kung tingin nyo, bigla kayong arrested, bigla na lang kayo dadating sa nandito kayo sa Senate ngayon. Ang nagkulang hindi sa Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Kasi sabi ko, tayo, yung Philippine government at Senado, nagkukulang. So hindi po kayo agree na magtago na lang siya kung ayaw niyang surrender? That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama na. So kung may papatay sa akin, and hinarap ko yun, in many administrations, may death threat. Pero parang sinabi ni Senate, sir, pag dito, pagtatanggol ka namin. Di ba? Yung sinabing baka bigla kang arrested, ay sir, kung warrant ka arrested, hindi kami papayag. Di ba? Yung liberty mo protected. Baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang ulit, biglang dali sa hit, wala kang kalaban lang. So do you think it is time to revisit the Senate bill? Dun sa hindi naman applicable sa mga lawmakers yung no work, no pay, just like the ordinary workers. Kasi mas mahal pa nga yung, if you ask Senator Bato, he'd rather be here every day. It's not a choice in his case. But he'd rather be here. No? So, madaling sabihin yan no work, no pay. Unang-una, your work is not going to be here. Diba? And for example, paano may sakit? Or paano pa naman may COVID? Or whatever, nag-Zoom, nag-attend pa rin, taking meetings pa rin, etc. So, I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-uusapan, hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya arrestuin at i-deport sa Hague na walang say ang Philippine courts. Wala akong problema kung sasabihin ng gobyerno. Hindi. Pag hinuli yan, pwede siya pumunta korte. Kami mismo sa minority, at least ako, hamunin ko siya, pumasok ka. Responsibility nila. Ang call po ba ng minority for the Senate President to give a categorical statement on this issue? No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect the rights of every single Filipino. Baka sa kanila, ang view nila pwedeng dalhin sa iyo. Ako hindi yung view ko. But never ko view na, abogado ako So never ko pwedeng maging view na inutil ang Philippine courts. Wala pa ako nakikitang treaty o batas natin na pwedeng tamputin ka na lang. Kahit dun sa mga treaties natin na pagka yung may crime dito, may crime doon, tapos pwede kang dalhin doon. Pwede ka munang dumulog sa korte natin. Kaya naalala niyo si Congressman Jimenez. Diba? So, US na yun. Pero kailangan yung korte dito mag-desisyon muna kung tama yung yung extradition niya. Sir, do you agree dun sa sabi ni ST na pwedeng sa pag-narcotics complaint itong si Senator Bato sa hindi pagpasok sa Senate? Lahat pwede, sampahan. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nandun. So, parang mo sinabing, pwede ba yung expel ng isang bata sa school kung hindi pumapasok?
Eh kung sinabi ng principal, yung bata na yan may papatay, hindi ko siya mapoprotekta. Ikaw magulang, papayagan mo siya kung pumasok doon. Tapos itretrete nila, expel, nasa records niya, na-expel siya. Eh ikaw nagsabing hindi mo mapoprotekta. Pero sir, So napaka-illogical na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file pwede. Lahat naman ng klaseng yung pag-file pwede. Ang question, may ground ba? Eh ano nga yung ground? May threat siya against his liberty. pero sir, under Senate rules, meron bang sanction yung ganito katagal na absence ng isang Senate? Ano kasi ito extraordinary, kasi wala naman tayong ibang case na may ganyan siya. Diba, kahit sabihin mo ng personal threat, hinahabol ka ng meron kang utang, hinahabol ka, papatayin ka, may nakaaway ka, papatayin ka, o kaya court. Diba, so for example, when Senator De Lima, diba, nag-usap lang, kailan lalabas, yung naalala ko nun yung mga progressive groups pa ng GMA nandun sa House, may usapan, di ba? Pero kumarap sila. Kasi nga, that was a Philippine court. Pero sir, under Senate rules, meron bang certain parang provision or line na nagsasabi na may parusa sa senator na hindi makakapasok within a period of time? Sige. I don't know if si Senator Pino, di ba nung kinasuhan siya ng kay Senator Dela? O sabi din niya, walang hustisya sa na mangyayari habang sila nandiyan. So, nag-appear siya nung kay President Pinoy. But si Senator Pino mismo nagsabi, hindi madaling magtahan, mahirap. Mahirap talaga. Saan ano masasabi niyo po dun sa fear or possibility of reenacting the budget? I hope not, kasi nga masama yung 2025 budget. Diba? Ordinarily, if we cannot pass a good budget, ilaban na natin kung reenacted. But given not only the stigma, but also yung sa flood control, and then also, etong unprogrammed, medyo, kailangan talagang himayin. This is another animal. Until we figure this out, may magiging lamat pa rin itong budget na ito. So in terms of the budget time, are we still on track? So far. But yun nga, because everyone's conscious, kasi like tomorrow, technically pwede kami humingi ng clean copy. Eh kung 700 pages and 1,000 pages, bibigyan mo kaming clean copy 1 hour before the session, babasahin natin. So technically, pwede namin hingin Monday na. Pero hindi na namin ginagawa because nga, okay kami dun sa proseso. Pero, so it seems as unprogrammed. Anong pwede natin safeguard kung special provision? So hindi ko sinasabing in no universe can unprogrammed exist. Magandang principle, di ba? Na parang kung ang mo kolekta lang, ito lang yung matututuhan. Pag sumobra yung collection mo, ito ilalabas. Ang problema nga, vague, at hindi mo alam kung anong project yun, anong ilalabas, at hindi mo alam kung anong nag-trigger. Pero halimbawa, sasabihin mo, 170 billion yan. Pag ang collection mo over ganito, ito ang unang project. Ito yung lugar, ito yung presyo. Pag ganito yung lumabas, ito. Pero right now, hindi. Diba? So, let's just simplify it. Lahat ng malabo, hindi pwede sa transparent. By mere definition, ang ibig sabihin ng transparent, malinaw. So anything na malabo sa proseso at sa budget, dapat i-clear. Kasi gusto mo transparent. Sir, for clarification, yung clean copy na sinasabi is clean copy of the second reading. So agree na po kayo na tonight pa-approve yung sa second reading and by Tomorrow Friday. yung second week. Tomorrow na, sir. So hindi by Friday. Tomorrow talaga. Dapat sa original schedule, yesterday yung amendments, Wednesday yung second reading. And then- Hindi talaga pwede yung second reading na yun. Kasi hindi pa tapos yung Sabi ni Sabi ni Senator, Target nila starting sa tonight. Friday ang May 3 days daw. May 3 days daw po na pagitan. Anong pagbubuka? Kasi sinabi ni Sen din under consideration. Kailangan pag bumoto ka, alam mo kung ano yung kinonsider. So for you, sir, bukas ang second reading and then sa next week na Monday. interview. No, even kayo, anong i-report nyo na in-approve natin? So yung Diba? So, dati, because nga hindi ganun ka-transparent, i-report ko lang na on second reading. O ngayon, pag tinanong kayo ng mga editor nyo, o magkano yung AIX, magkano yung unprogram, kailangan masagot nyo based sa pinagbutuhan namin. Wala pa yun. Pero pumayag na kami sa tomorrow, yung pinaka-clean copy, summary lang. Basta at least kita mo yung ano yung lilipat.
Pero technically, ang clean cover, yung librong ganun kakapal na mantika talaga. Thank you, sir.